Alright, mga amo, ito na. Lalabas na siya. Di ko siya abot. Na. Woo! Woo! Galit na galit. Gustong manakit. Kasi hindi ko na pakiramdam ng tracer. Ay pucha, ganito pala pakiramdam nito. Para ako nakatayo. Ayos ah. Yung MT-09 medyo nakaupo pa ako pakiramdam. Ito adventure na to ah. Ayos ah. So ganito pala what to expect from tracer. So lalo na kung di ka ganun katangkad katulad ko, eh halos straight yung paa. Konti lang yung bend ng tuhod ko. Tapos ang ganda nung manibela. Ang haba, ang lapad, tapos ang gaang. Wow. So ito pala. So first time ko nagkaroon ng adventure bike. So ewan ko, sport tourer ba ang tawag dito, adventure, I don't know, pero tatawagin ko siya adventure bike, ako masusunod. Diba? Kasi mainly ang magiging purpose itong motor na to is talagang long ride ko to. Dahil si CB, si RideTube, medyo nahihirapan ako yung long ride yun. So hindi ko siya abot. Kailangan natin ng malupit na skills. Woo! So kailangan natin ng medyo malupitang skills dito. Paglipat-lipat ng puwet agad kaliwat kanan dahil di ko talaga siya abot. Galit na galit yung traffic ah. Grabe. Grabe, galit na galit. Galit na galit, gustong manakit. So hindi ko pa siya abot guys. Hindi ko pa siya abot amo. Ang hirap. Nyemas. So kinukontrol ko yung pag-stop ko dahil ayokong tumukod. Mataas siya. Partida. Naka-lowered pa yung upuan nito. Kasi yung upuan nito may adjustable eh. Adjustable, two settings adjustable. Pwedeng mataas, pwedeng mababa. So dito tayo ngayon. Hirap. Yung foot peg niya, naramdaman ko, merong parang kumakapit sa boots ko eh. Siguro may patusok to. Titignan natin to mamaya kung ano nga ba yung patusok na yun. So medyo makunat pa yung makina na nararamdaman ko. Which is no, pretty normal sa mga bagong motor. May kalakasan ng busina pero pipit pa rin. Sa kugad unang napansin ko sa kanya, kahit alam ko na bago pa siya bilhin, eh wala siyang quick shifter. I don't know bakit wala ang tracer, pero supposedly dapat meron. Eh sabi kasi nila, eh hindi naman daw ipangkakarera si tracer kasi mostly touring ang trabaho. So you don't need quick shifter. Lagi ka rin naman naka-engage sa clutch pag nasa adventure ride ka. Lagi ka nakabang. Thing can happen in a split second. Nakasagasa nga tayo ng pusa out of nowhere eh. So medyo mahina pa yung preno niya sa unahan. Siguro dahil bago pa. Yan, kaya mahina pa, madulas pa eh. Pero mamaya. Take note sa mga bumibili ng brand new bikes bago labas sa kasa. Ingat muna. So Tracer MT-09, sagad-agad sa traffic. Okay. Medyo lusot ako. Kahit mahaba ang manibela ko. Yan na naman. Every time na humihinto, kinakabahan ako. Hindi ko abot. Ang sarap yung maneho nito. Wala akong masyadong makwento sa inyo guys, kasi na-overwhelm ako sa pakiramdam. Dali niya kasing imaneho. Kahit alam kong parang ang laki niya tignan, pero pag sumakay ka na sa kanya, napaka liksi, napaka nimble. Talagang nandito pa rin yung bahid ng MT. Sa torque siguro hindi ko pa siya maramdaman masyado dahil siguro brand new pa, makunat pa makina. Pero yung previous na drive ko na MT-09 courtesy of my brother Zenet, pinahiram niya tayo ng MT-09. So yun, medyo loose na yun. So nararamdaman ko na yung liksi ng torque. Siya haba ng manibela, dun na naramdaman ko na. Pero dali niyang iliguli ko.
Ang liksi, hindi katulad ng CB ha. Maliksi nga siya, boy. Ang suspension, hindi ba natin siya uhusgahan, pero so far, mas malambot siya kaysa sa CB. Dapat lang kasi adventure bike siya. Pero, I don't know kung magkaiba yung settings nito dahil adventure bike versus MT-09. Kung standard to sa lahat ng inline 3 units ni Yamaha, well then, ganito rin ang suspension ni XSR tsaka ni MT-09. Medyo mataas lang yung positioning ng clutch, nakaangalay. So, i-request natin yan ipababa mamaya sa ating mga mekaniko. Papaluwagan lang yan dito. Medyo mataas. Pag mataas kasi yan, nakaganon yan eh. Medyo masakit pumiga. Dapat yan nakasubsob na ganyan, nakababa ng konti. So, ano nga ba ang hatol sa Tracer sa traffic? Okay siya, matahaba lang yung manibela pero mataas yung positioning, kaya usot ka sa mga kotse, hindi ka nga lang sasantuhin ng side mirror mo at sukat siya sa SUV. Ayan oh, sukat na sukat oh. Sa pool yan, pag ten 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 ten, ayan oh, sa pool yan oh. Kailangan natin ng mas shorter side mirror. Wow! Wow! Okay guys, ginagalingan ko. Mind you, talagang nilalabas ko na lahat ng skills ko sa pagmamaneho dahil hanggat maaari ayokong huminto dahil pag huminto ako, tutukod ako at ayoko yung pakiram na halos nasa left side na ako ng motor. Makatayo lang. So, yan na. Yan na, hihinto. Nangangamoy hinto. Ayoko huminto. Kita mo, binalanse pa natin hanggang huli. Walang hihinto! Di ko abot. Ayan na. Nako, hihinto tayo. Kung wala tayong choice. Pag di huminto. Pero magaang siya. Kasi kung key-red tube ko gagawin tong ganitong technique ko. Ayan o. Kung key-red tube ko gagawin, malamang tumaob na ako sa bigat nun. Woo! Okay, hindi ka siyang manibela. Karm. Kita mo yun? Kita mo yun? Halos tumama tayo. Woo! So, tinitimpla-timpla ko lang yung clutch ko para hindi tayo huminto. Ayaw huminto. So, first notice ko pag sakay ko is masyadong straight yung manibela. Talagang konti lang yung binago ng angle niya. Pero okay yun. Ito hindi ako kaasa. Ay, passing light niya pala hindi katulad sa NMAX 2020, menu pala yun. Medyo nakakalito. So dito yung passing light. Laki ng panel niya, which okay yun ha. Trip ko yung malaking panel niya to. Ganda. Kitang-kita ko lahat ng information na kailangan ko habang nagmamaneho ako. Ang hirap. Yeah. Ayaw minto. Paraanin niyo ako please. Ayaw minto, ayoko rin tumaob. Hindi pa ako nakakalayo ng 20 km sa casa, tumaob na ako. Nakakahiya yun. Okay, kasyahin mo. Engine heat, even though it's a 101 temperature, tolerable pa siya para sa akin. Ha? Wisit! Ba ng side mirror? Konting patawad naman. Saka. Idol talaga kita. Hirap. Taas. Ayoko binto. Putik agad. Basa agad. Ang inline 3 series pa naman ng Yamaha. Yung XSR, MT, tsaka Tracer. Ano yan eh. Magnetic sa putik. Patay gutom sa putik yung mga motor na yan. Okay. Medyo matigas nga yung clutch. Kasi sabi na susundin natin yun. So makunat pa nga talaga yung makina. So kailangan to mahirapan ma-break into eh. So maambon na nga ba? Maambon na! Medyo naninibago tayo. Pakiramdam ko laging tatama. Pero pasok naman. Woo! Alam mo yun? First date nyo, pumunta agad kayo sa mamahaling restaurant. Tapos di mo pa siya ganun kakilala. Nag-spend ka na ng malaki. So parang ganito yun. Ganito yung nangyayari ngayon dito. First date namin, heavy traffic agad. Tapos medyo may pagsisisi na ako kasi di ko pa siya kilala tuluyan. Pero di niya ako papaya pagdating sa hatakan ha. Talagang ramdam ko meron ha. Shit, umuulan. So, huwag tayong matakot sa ulan dahil meron tayong traction control na tinatawag. Meron tayong ABS, dual channels. So, no need matakot sa mga ulan-ulan. Yun ang silbi ng windshield. Pwede ka magtago rito para di ka mabasa. Ayoko minto! Kuya! Kuya! So, mamaya-maya, abot na natin to. Ngayon, ba't ko nga pala hindi pa to abot well, syempre, hindi tayo nabiyayaan. Also, hindi ko dala yung lowering kit ko para pina-install ko na sana. After nun, mamaya-maya, pag na-install ko na yun,
kontrolado na natin to. Pwede na tayong magmatakot sa mga humihinto. Ngayon, hihinto na naman. Trip tayong pakiramdam ngayong araw na to. Hihinto yun. Buti na may gutter. Buti may gutter. Ayan o, abot ko. So wala siyang quick shifter. Kamamiyasa. Nusundan pa rin tayo ni Jax, which is di ko alam kung tama na yung dinadaanan ko. Kuya! Ay! Alam mo ba gaano kahirap kung huwag huminto? Mong haharangan, please lang. So yun nga mga amo, no? So dito tayo ngayon. Travel. Shit, huminto! Oh no! Okay, may gutter. May nakikita ko gutter. Yeah! Diba? Gutter number 1. Hindi ko abot. Pwede kaya kumaliwa dito. Ano ba to? West Up? Timog. Saan ba West Up? Doon yata eh. So yun nga mga amo, no? Di pa natin siya masyado nalalayo. Ano ba ang kilometers? Di ka pa natin alam. Try natin kung magbabago yung menu. Di. So 7 kilometers pa lang siya mga amo. So mainit pa. Kakaiba yung amoy niya. Kakaiba yung amoy. Mainit. Malinsangan. Yung ibang components medyo matigas pa at kailangan malusen pa. Yung manibela medyo matigas, siguro yung gulong malambot. Pero overall build quality winner. So ito naman temperature natin. Wal. Mainit siya. Pero yun nga, para akong kapitan dito. Tapos yung windshield niya adjustable. Yung panel, ang dami nakikita. Daming information na pinifeed sa'yo. Tapos yun nga, medyo makunat-kunat pa yung makina. Kahit anong paandar ko sa kanya, medyo nararamdaman ko umuugong-ugong palagi. So alright, hapon na. Yes sir, it's still a good day to vlog. Golden hour. Yes sir, Del Monte Avenue. So ano nga po meron sa Del Monte Avenue? Well, opening lang naman ng pinakasikat na motorcycle wash dito sa Metro Manila. Siyempre ang Kamote Corner. At saka siyempre, ang number 1, Ali Wings in the Philippines. Yes, Doc Wings. So magkasama yung dalawa na yan. Habang kumakain ka, pwede magpawash ng motor. Or either, kung nagpapawash ka ng motor, pwede ka kumain. Ali Wings. So ayun na sila, makikita na natin yun. No? So ayan na, Doc Wings, tsaka Kamote Corner nagsama. Alright. Dali, ang hirap eh. Ang taas, it's like a captain's chair. Kita ko lahat. At tapos konting flick ko lang, liligo na oh. Alright, ang ganda rin ng suspension. Finally, isa to sa mga pangarap natin, magkaroon ng adventure bike. And yun nga, dahil din sa suporta at sipag at tiyaga, karoon na tayo, diba? Finally, so I had to let go of Red Tube para makakuha tayo ng Tracer. Tapos dinagdagan na lang natin yung sinasahod ko, dinagdag na natin, nag-ipon tayo para dito. Hindi naman tayo super yaman palagi. Mayaman tayo sa kaibigan at sa paniniwala, pero hindi tayo naging mayaman sa pera. Dahil ang pera kumukupas sa experience at learnings at knowledge, hindi. So doon tayo mayaman. Woohoo! Break in! So ayan, since nandito na rin naman tayo, pag-usapan na rin natin how to properly brake in your bike. Napaka sensitive ng topic na yan, napakainip, maraming nagtatalo, maraming mahusay, maraming mas marunong. Pero yun nga, ito, base lang din to sa experience ko at sa kaalaman ko sa pagre-research sa internet. How to properly brake in your bike, syempre dapat treat it like a lady. Kung bago kayo nung magjowa mo, di ba, ingat na ingat ka, diba? Pero pag mga ilang araw na medyo aggressive ka na rin. So parang ganun din sa motor. So sa una, dapat behave lang. Kilalanin mo muna yung motor, how she behaves, how she drives, anong gusto niya, sweet spot, di ba? Para makakontrol mo siya at para kung gusto mo siyang gamitin ng pamalakasan, kaya mo. Kasi mahirap kasi yung darating ka rito, bigla kang banat ng banat, baka bigla kang itapon ito. Sa mga big bike ganun eh. Unlike sa scooter, pag sakay mo, full throttle kaya agad. Dito hindi eh. Dapat kinikilala mo muna siya. Siyempre, unang-una yung clearance. Ito, yung clearance na to. Malaki
yan. Hindi yan basta-basta. So isipin mo, kung sa city driving ka at nakuha mo to sa kasa at pinanatan mo agad, eh malamang sa malamang baka nakasagi ka. So yan yung mga things to consider on your first day. Syempre sa second day, kailangan mo na siyang banat-banatan, kailangan mo siya bigyan ng konting stretching. What do I mean by stretching? Pahirapan mo ng konti, then ibaba mo rin. Oo, kasi marami nagsasabi hard braking is the best way. Well, sad to say folks, hard braking may lead to another problem. Diba? Lalo na kung ikaw yung grabe ka talaga magmaneho, red line, bagong motor. Ay, delikado yan sir. Huwag ganon. Parang tao lang din yan ng motor. Isipin mo, baka agising mo lang, pinag-drive ka agad kita, pinagtrabaho agad kita, hindi man lang kita pinag-stretching, magkakasakit ka, manghihina ka, mapapagod ka. Ganon din sa motor. Kaya nga break-in period eh. Getting to know each other's stage. Yung makina mo rin, fresh pa yan from kasa, masikip pa yan, medyo grinding pa yan. So, sa break-in period, doon nahasa yung mga rough edges ng makina na yun. Ngayon, mahasa siya, depende sa pagmamaneho mo. Kaya, not all the time hard braking is the best way. Kasi nga naman, kung lagi mo siya pupuwersay, mawawalwal yan. Kumbaga, hindi na siya virgin agad. So, pwedeng may mangyaring iba pa doon. Ano ba ang tamang braking? Syempre, sundin natin yung sinabi ng manufacturer. Below at certain speed. Pero, wag naman 100% susundin natin yan. Dapat you have to drive it kung paano ka magmaneho talaga. Ikaw may at some point aggressive ka, ma-overtake ka, sige, gamitin mo sa kanya. Pero wag mo siya ibababad. Laging high speed habang bago. Baga yung RPM, alagaan mo rin. Katulad itong ginagawa. Ilang tayo at 4,000 RPM. Okay yan. Para mag-grind lang yung mga gearings niya tsaka yung mga pistons in a perfect way. Yan, tama yan. Pero from time to time, kailangan mo rin siya natan. Katulad ito. When I say banata, huwag mo ibabad. Kailangan mo lang siyang bigyan ng shock, diba? Alugin mo lang yung sistema niya. High RPM, baba. Ganyan yung break-in para sa akin. Para hindi naman siya thoroughly na break-in siya ng mabagal. So medyo masikip yun. So, diba? Kailangan mo rin kasi ng konting luwag sa buhay. Diba? Ganun yung mga analogy natin. So, medyo mahirap siya i-explain, but I'm trying my best to explain. Diba? Kumbaga, babyhin mo siya, pero wag mo spoil din. Diba? Babyhin mo siya, bigay mo lahat ng gusto niya, lahat ng pangangailangan niya. Pero, wag mong spoil din. Kailangan mo rin siyang pahirapan from time to time. Diba? Kasi makakatulong yan eh. May kasabihan nga tayo, lahat ng sobra, masama. So, pag sobrang hard break-in, masama. Pag sobrang soft break-in, masama. So, anong maganda, gitnaan mo. Soft to hard in an instant, diba? Soft, tapos biglang hard, soft uli, ganun. So, yun ang magandang break-in para sa akin. Talaga para mahasa yung mga kalaman-laman looban. Natutunan ko lang yan dahil sa internet may nabasa akong racer, karerista, or MotoGP at ganun nga raw ang paniniwala na sa break-in. Kasi ang break-in talaga yan, iba-ibang paniniwala yan. So, very sensitive topic. Iba-ibang opinion hanggang may nag-aaway pa dyan hanggang sasabihin mas expert ka, hindi naman expert. So maraming ganyan. So it's a very sensitive topic, pero I'm sharing my experience and my knowledge kung paano ako mag-break in ng motor. Diba? So ganyan. Sa running yan ha. Tapos meron din tayong pinatawag na break-in change oil. Diba? So ano naman yung break-in change oil? Siyempre may lang isang motor natin pag lumabas ng kasa yan. Pero ako sa paniniwala ko madumi yan. Why do I say na madumi? Kasi habang nagbe-break-in period ka, meron pa yung mga sobrang aluminum na malalagas sa makina mo. Diba? May mga ganun pa yan eh. So yung mga yon, yung mga powder na yun, powder na lang naman, few millimeters na lang naman yung mga ganyan. So nahahasa yan. Umahalo yan sa langis mo. So the best way, first oil mo, for sure, after first 300 mo, madumi yan. Kasi nandun yung mga nag-grind, yung mga nahasa dahil pinuwersa mo na eh. Palitan mo agad yan. Then insert another oil for para sa second 600 mo. Sa second 600. Why is so? Kasi hindi naman nalilinis yan sa first eh. So yung second para malinis sa malinis. After nung 600 na yun, pag na-reach mo na yung 900, doon mo na siya kargahan ng pangmatagalang langis mo. Yung mga fully synthetic na. Yan. So para sa akin yun ang mga paniniwala ko. Sarap. So yun yung paniniwala ko pagdating sa mga ganyang bagay. Break-in and first time ownerships, what to do with what's not. So yun yung mga alam ko. Siyempre, check the tire pressure if it suits you. Dahil from kasa, minsan hindi tama yung tire pressure. So check mo rin yun.
Kaya tinawag siya break-in period. Diba? So, alisin mo na lahat ng factory stock, lumabas na lahat ng problema habang maaga. Diba? Tsaka yung break-in period mo, it will result. Kung ano yung resulta ng break-in period mo, yun yung magiging resulta ng buhay ng motor mo, kung tatagal ba siya sa'yo o hindi, or kung gano'n siya magiging agresibo, depende sa'yo, diba? Kasi may kanya-kanya tayong riding habits eh. So ano nga ba ang mga dapat bantayan pag bago ang motor? Ano, bagong-bago, para Pilipino, may ano to, plastic pa. So ano nga ba mga dapat bantayan? Siyempre, pakiramdaman mo talaga yung motor mo. Hindi naman porket gusto mo siya, okay na siya. Kasi may mga bagay na kailangan tikman mo muna bago mo maintindihan. Kaya nga, kung bibili ka ng motor, make sure na talagang napag-isipan mo maigi. Dahil once you committed, lalo na sa mga big bikes, ouch! Medyo mabigat yan at magsisisi sa uli. Sayang naman. What else? Check everything, tornilyo, bago kayo lumabas ng kasa, pakiramdaman yung engine, and make sure na makikinig kayo sa magtuturo sa inyo how to use your bike. Kasi nga naman, ang mga biggies, hindi na yan katulad ng mga daily bikes natin na matiliit. Kasi maliliit natin, kaya daily bikes, wala siya masyadong control. Like this one, nakita nyo naman yung pinakita ko mga features na kanina. Medyo complicated siya in the way. So, you have to tailor everything depende sa kagustuhan mo. Katulad yung yun nga, yung display sa panel, pwede siyang mabago, depende sa pangkailangan ko. So kung hindi ako nakinig sa dealer, yung nilabas mo, ano gagawin ko, hindi ko alam. Check the components, make sure everything's intact, make sure walang gas-gas, make sure it sounds good, tsaka make sure na yung mga battery connections well connected, dahil may mga nangyayaring ganyan na maluluwag, na didiskarga. Syempre, maging matanong sa agent or sa dealer na tutulong sa inyo pagkuha ng motor. Huwag kayo mahiya magtanong, libre magtanong, walang bayad yan. Nasa break-in period tayo, kaya baby pa natin to. Pero mamaya nararamdaman ko siyang medyo umiinit na siya. Total may temperature reading naman. Pag medyo mainit-init na siya, papahirap-hirapan natin siya. Top speed natin yung first year. Yun yung sinasabi kong shock treatment, diba? So kalmado ka, doing 80, bigla mo banatan ng top speed, then pull it down again into 80, then repeat the process. Pero wag naman talagang every second gagawin mo. Siyempre, take it some time, every 10 minutes, every 10 minutes, every 15 minutes, bahala ka. Hindi naman banatan ng banatan. Kalma lang. Konting banat, konting stretching. Sabi, bawal daw muna over 100. Kailangan mo rin labagin yan kahit paminsan-minsan. Tsaka merong mga nagsasabi na hindi naniniwala sa break-in kasi posibleng hindi rin na break ng factory to pag mula lumabas sa kasa. Well, actually, half of that is true. From assembly, napaandar to kahit papano. Pero hindi to nagamit pang matagalan to adjust, depende sa riding habits mo. Katulad ko, may kanya-kanya tayong riding habits eh. Yung break-in period, yan yung getting to know each other ng between the rider and the motorcycle. Wala namang pagdating mo, magaling ka na agad. Pabibrate pa nga talaga siya. So pagkatapos mo yung braking period mo na yan, mapagka 1,500, mararamdaman mo yan, mas mag-loosen yung makina. Well, nag-loosen siya kasi ginagamit na siya pabilis ng pabilis. Every time na pabilis ng pabilis, may nag-grind. And when there's contact, there's friction. Syempre, pag may friction, merong naliliha. So yung naliliha na yun makes your engine runs smoother. Kaya nga dapat, nag-break-in ka, hirap-hirapan mo rin, sagad-sagarin mo rin, diba? Parang pag nagliliha ka, not all the time, you're gonna use soft liha. Kailangan mo rin at some point, gamitin ng matigas pag may kailangan ka nasain na 80. So yun ang pagkakaunawa ko sa break-in, guys. Number 1 rule, tipirin mo na lahat, huwag lang langis. Kaya nga kung kaya mo mag-change oil every 1,000, every 500, kung maluho, gawin mo na. Kasi yun talaga ang buhay ng kahit anong motor. Kahit China bike pa yan, kahit Rusi pa yan, ang sekreto lang talaga, change oil. So yung mga nangihinayang sa first change oil, ako nagsasabi siya, huwag kayo manghinayang. Try it frequently as you can. Kaya katulad ito, papahirapan natin siya. Yun yung sinasabi ko na kailangan mo na-check kung hirapan. Relax. Banat!
So okay guys, tapos na yung installation natin ng RFID. So syempre, pag bilhin nyo ng bagong motor nyo, so, nowadays kasi ngayon naghihigpit ng SLEX, NLEX about cash, paying cash. So kailangan SLEX to, NLEX yung lalagay ko rito. Priority na siya ngayon dahil nagiging cashless na lahat ng toll gate. At also, it will save you a lot of time pag nakaganyan ka na, hindi ka pipila, diba? So make it a habit na pag may bago kayong motor, isa yan sa priority na kukunin ninyo, RFID. Importante yan ngayon. So hintayin lang natin yung cash natin, tickets, then batch na tayo. NLEX naman ang hanapin nating ticket. So alright guys, tapos na tayo sa SLEX. We're going to Capitex. So magkaiba kasi yung RFID na yan and so good thing na rin na pinupuwersa nila yung tao ngayon na mag-cashless na for safety of all, tsaka yung convenience. Tsaka talaga mag-i-improve yung traffic nyan sa mga toll gates pag lahat naka RFID na. Problema lang, magkaiba sila ng RFID. Yung south tsaka yung north, di magkasundo yan. So, pagkatapos magpa-install ng south, mapa-install ka pa ng north. Yan. So, share ko lang sa inyo ano mga kailangang gawin sa panahon ngayon pag nakakuha ka ng bagong mong motor. Kahit mahaba ang manibela ko. Ganda naman.